Good day, church. Welcome to our service. I hope that you are ready and expected, Lord, for today. So come on, let's praise and worship God today in this place. Always set aside distractions. We just want to focus on you, Lord, today, wherever we are right now. God, we believe that you are moving. Thank you, Jesus, for your presence, Lord. Jesus, you are good. We praise your name, Jesus. We come to you, Lord, right now. Thank you, God, for your presence. Come on, let's sing. When darkness tries to roll over my bones, when sorrow comes to steal the joy I own, when brokenness and pain is all I know, I won't be shaken, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, shame no longer has the place to hide. I am not a captive to the lies. I'm not afraid to leave my past behind. Oh, I won't be shaken. No, I won't be shaken. Come on, church. Hey, it's my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, there's power that can break off every chain. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. There's power in your name. There's power in your name. There's power that can break off every chain. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. There's power in your name. There's power in your name. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, hey, come on. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, we stand in your love. Oh, we stand in your love.
presence, Lord. Thank you, Lord, for your love. Oh, we come to you, Lord, today. Jesus, you call us, Lord. So we open our hearts and we come to you, Lord, right now. Thank you, Jesus. And broken within, overwhelmed by the weight of your sin. Sing, Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? So Jesus is calling. So we come to you, Lord. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, thank you, Lord, for your presence, God. Sing. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Sing, Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Yes, He is. Oh, say, oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood. Oh, sing Jesus. Oh, we come to you, Lord. The altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, precious Lord. Oh, we love your presence, Jesus. That's how good you are. Oh, see what a Savior. Wonderful, Lord. That's why we worship you, Lord, today. So come on, we sing it out. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? We sing hallelujah. Christ is risen. Bow down to you, Lord. Bow down before Him. Sing, for His Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. You're alive today. Oh, what a Savior. Come on. Isn't He sing hallelujah, Christ is risen. Oh, surrender, bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen.
So we come to you, Lord. Sige lang. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness, was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to you, Lord. Now, The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus. Now as we come to you, forgiveness was brought with the precious blood of Jesus. Oh, healing comes. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, thank you, Jesus, for you call us, Lord, to come into your presence, Lord. So we come to you, hearts open wide, Lord, without no hidden agenda. Oh, Jesus. Thank you, Lord, for your presence right now. Thank you, Lord, for you are good. Thank you, Jesus, for today, Lord. We believe, Lord, as we listen to the word, God, we pray for understanding, Lord. Eyes, open our eyes. Thank you, Jesus, for your presence. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Hello po, good afternoon everyone. Good afternoon church. I am Ma'am Joy Valgomera. I'm Ryan Valgomera po. Ayan po. So, kami po yung naatasan this month of November para po mag-share sa inyo sa BFF po. So, November, this month, konting kembot na matatapos na po yung taon, right? And then, yung topic na naisip namin or ang pumasok sa heart namin, yung peace be still. Why? Actually, November, konti na nga lang, kumbaga konting araw na lang, malapit na matapos yung taon. And some of us, possible, di ba, na kumbaga sabihin mo, God, malapit na matapos yung taon. Pero yung breakthrough ko, bakit parang wala pa? Tama? May mga chances, may mga cases na parang, Lord, bakit wala pa yung pinagpipray ko? Yung heart ko naman nasa church, di ba? So, ayun yung nare-remind sa atin na saglit lang, di ba? Kumbaga, saglit lang muna. Take it easy. May perfect plan, may perfect timing si God para sa'yo. Yes. Kumbaga, hindi yung plano mo yung masusunod, kundi yung plano ni God for you. Yes. Yan po. Kasi minsan tag dito. Minsan kasi meron tayong plano na gustong-gusto nating makuha agad-agad. Pero minsan kasi meron pang mas magandang plano si Lord. Yes. And it's all about His timing. Kumbaga wala namang delay, wala namang late na blessings or breakthrough na ibibigay sa atin si Lord. Pero ayun, kumbaga siya lang yung nakakaalam kung kailan natin yun ma-receive. And tayo bilang mga anak niya ay dapat always willing and always ready kung ano man yung prepare niya for us. Ayan. So now, i-relate natin siya sa business. Diba? Yun nga, kumbaga hindi lang talaga into business na. Kumbaga, total package na talaga, kumbaga sa buong buhay mo. Pero yun nga, kung sa business, diba, merong ups and down.
kumbaga merong malakas yung business, may panahon naman na mahina, tapos meron naman sa heart mo na, kumbaga meron sa heart mo na mag-expand ka, ganyan. Pero parang, parang naudlot, may ganyan, di ba? Akala ko pa naman, this year, makukuha ko na siya yung breakthrough na mag-expand yung business, mas malaki yung income ko, pero ang nangyari this year, parang di ganun kaganda yung business, no? Parang, ano pa ba pwede kong pagkakitaan? May ganyan. So, again, maganda tong topic na to, i-relate dun sa napanood kong Bible story. Yung Bible story dun sa Superbook, actually, dun ko rin siya nakuha nung time na yun. Yung nandun sa boat, yung mga tagasunod ni Jesus, si Jesus, di ba yung apostles kasama ni Jesus sa bangka? Di ba sabi, let's go to the other side, yung ganyan. Sakay sila sa bangka, and then habang nag-travel sila sa bangka, actually, mababasa nyo na lang yung sa Mark Sa Mark 4 verse 39 sa New King James Version. Oo. Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. Ayan. So, yun nga, kumbaga, yung waves na yan, yun yung mga struggles, challenges, di ba? Na talaga namang dumarating sa buhay natin. Di ba? Tapos, maganda rin yung next na dumating dyan, yung next na sinabi ni Jesus. Di ba? Ginising nila si Jesus, parang, teacher, di ba? Teacher, mamamatay na kami, wala pa kayong gagawin. Parang gano'n, di ba? Parang sa atin, Father God, ano po ba mangyayari? November na po. Matatapos na po nung taon, this 2023. Yung breakthrough na hinihingi ko, yung prayers po namin, Father God. Bakit wala pa po? Pero bakit yung iba? Ayun na po yung nare-receive nila, di ba? So, yung worries tayo. Yes, yung mga worries natin. So, anong sagot ni Jesus? Yan ang sagot ni Jesus. Dun sa verse 40, "But he said to them, why are you so fearful? How is it that you have no faith?" Diba? So, fearful. Kasi sa ating mga tao, sa atin, kahit sabi mong believer tayo, diba? May pagkakataon na meron talaga may darating talaga na medyo nagda-doubt ka. Parang yung fear mo, mas lumalakas yung takot mo. Pero, maganda. Kaya nga gustong-gusto ko itong yung sinabi niya talaga, peace, be still. Diba? Yung word talaga na sinabi niya. Kasi, nare-remind talaga tayo na kailangan lang natin maging steady. Kailangan lang natin tumingin sa Kanya. Sa Kanya lang tayo tumingin. Sa word niya. Kaya nga mahalaga talaga na nagbabasa tayo ng Bible. Meron tayong mga life group. Meron tayong iba't ibang activities para maging strength pa, ma-strengthen pa yung ating faith kay God. Kasi nga, minsan, konting kibot lang, konting struggle lang, parang, hindi na, parang ayoko na. Diba? So, dapat talaga mas maging malakas pa yung paniniwala natin para namantayan natin si Panginoon. Yes. Okay. Minsan, doon din papasok yung natin yung parang iniisip natin kung ano yung kapasidad natin. Yes. Tapos, minsan pagka meron kang idea or meron kang goal na gustong makuha, and then, sometimes may bigla kang maiisip na, wait lang, parang kaya ko ba talaga? Mm-hmm. Diba? Parang may self-doubt parang may self-doubt ka rin na kung kakayanin mo ba talaga yung gusto mong makuha. Parang gano'n. Mm-hmm. Kaya importante na before ka mag-decide or before ka, yung bago mo ipagpatuloy yung decision mo, maganda talaga na mag-pray. Yes. Diba? Kaya nga tayo, nagtatanong tayo kung ano pa yung mga pwede natin gawin. Sinasabi nga rin natin na mahalaga na before talaga tayo gumawa ng isang desisyon, kailangan talaga mag-pray tayo, talaga isip natin si God kung talaga bang ito yung dapat natin gawin. Kasi minsan talaga marami tayong mga desisyon na hindi tama or hindi align sa gusto ni God para sa atin. Kaya tayo minsan ikakaproblema. Tama? So, napaka-importante talaga na align sa gusto niya mangyari yung gagawin natin.
Like for example, yung ano natin ngayon, di ba? His heart for his house. Yung tagline, parang yun yung topic natin this November. So, kung ang Panginoon, ang puso niya ay nasa church, dapat tayo rin, yung puso natin nasa church. Diba? Mas inuunan dapat natin yung para sa church kasi yun yung priority ni God. Kung si God, ang priority niya ang church niya at tayo rin, priority natin ang church. Diba? Mga gawain sa church, align siya. So, ibig sabihin, nalulugod ang Panginoon sa mga ginagawa natin at mas magiging at peace tayo kahit hindi pa natin nare-receive yung mga pinagpe-pray natin. Alam natin na darating at darating siya. Kasi alam mo na ang Panginoon na pinaglilingkuran natin, di ba, ay, kumbaga, yung promises niya, never mapapako. Yes. Di ba? Never, Amen. never na hindi matutupad. Lahat mangyayari. So, kahit paghintay tayo ng kahit gaano katagal, kahit abutin pa ng more than 1 year, yung paghihintay natin, at peace pa rin yung heart natin. Kasi, yung heart mo, nasa church din. Katulad ng heart ng Panginoon natin. Diba? So, ano ba ang ginagawa ng Father God natin? Sabi nga, di ba, lagi natin naririnig kay Pastor Fred na ang Panginoon natin, ayaw niyang nahihirapan tayo, ayaw niyang hindi tayo masagana, hindi tayo komportable, hindi tayo mayaman, hindi tayo umuunlad, di ba? Kung ayun ang paniniwala natin sa Panginoon na meron tayo, yun yung i-claim natin. Yun yung hinihintay natin. At habang naghihintay tayo, mas na-excite tayo. Tama? So, yun yung nakakatawa. Kaya peace still. Okay, peace po ako, na-excite po ako. Still lang, dito lang ako. Kumbaga, naka-still lang, naka-steady ka lang sa church mismo. Doon ka naghihintay sa church. Tama? Yes. Doon ka mismo maghihintay. Habang naghihintay ka, masaya ka na naglilingkod sa Kanya. Diba? So, yun yung magandang peace. Yes. So, ano nga ba yung mga, okay din magbigay din tayo ng iba't ibang tips. Paano nga ba natin makukuha yung peace, inner peace? Kumbaga, pag peace equals, happiness. Yes. Diba? Kasi once ang isang tao at peace, automatic happy siya. Happy siya. So, happy nga natin walang katumbas na pera yung happiness. Even yung peace, kahit gano'ng karaming perang meron ka pero wala kang peace, hindi ka magiging masaya. Tama? Tama. So, ano ba yung iba't ibang tips na pwede natin i-share para tuloy-tuloy ma-receive yung peace na yan, yung happiness. Bali, meron tayo ditong mga ilang samples lang how to find your inner peace. Mga tips. Mga tips. So, the first one is magandang bagay din na we have to spend time in nature. Lalo tayo, nakatira tayo sa city, di ba? Masikip, matraffic, polluted, and then minsan parang you feel burnout. Toxic din. Toxic, yung paligid. Yes. Tapos di ba, sabi nga, para tayong restless, parang hindi tayo napapahinga kahit natutulog tayo sa bahay, pagising natin, pagod pa rin tayo. Yes. Kahit naka-aircon ka pa, no? Yes. Diba? Kahit gaano karaming oras yung itulog mo, sobra-sobra na. Pagising mo, pagod ka pa rin. Yes. Diba? So, one of the thing na pwede nating gawin para at peace tayo, no, is to spend time in nature. Minsan, labas din tayo ng city, no, kahit low budget lang. Kami, low budget lang, Tanay. Ligo sa ilog. Ligo sa ilog, libre. At the same time, ito yung napapansin ko, kapag nasa nature ka, nakikita mo yung creation. Yes. Diba? Yung creation ni God na, wow, sobrang ganda. Kumbaga, pag naliligo tayo sa ilaw, nakahigala, di ba nakatingala, nakita mo yung clouds, ang ganda, yung bundok, tapos yung mga ibon, parang, doon ako nare-remind na, ang sarap naman dito. Diba, sabi nga, diba yung ibon, nakakakain, di nagugutom. Yes. What more pa tayo, na mas mahal tayo ng Panginoon. Diba, so, do not worry. Hindi naman nakakadagdag sa buhay mo yung pag-worry. Diba? So, that's number 1. Again, spend time in nature. And then yung second one, syempre minsan, pagka tayo po ay nagwo-worry, may self-doubt tayo, magandang bagay din na tayo po ay nag-pray.
and course. nagme-meditate. Meditate prayers, oo. Para magkaroon tayo ng mas deeper connection and relationship sa Kanya. Amen, Diba? amen, amen. So, yun. Kung ano man yung mga hinanakit natin o kung ano man yung Mga thoughts natin, concerns. concerns natin, prayers natin, yun. Not Very only free. not only concerns lang, basta anything. Kumbaga, kahit nga, dapat nga lagi tayo nagpapasalamat through prayers. Kumbaga, ako, nakasanayan na namin, kami ni Eman, kasi pagpapasok kami ni Eman, lagi na lang nakasanayan namin na pag-travel kami, lagi kami nagpipray. O mami, prayer na. Kumbaga, lagi ako nagpipray habang nagbabike ako, nag-i-e-bike, nag-drive ng e-bike. Kumbaga, lagi ako nag-speak, lagi ako nagpipray na, lagi akong Jesus, thank you. Kumbaga, lagi tayo dapat nakikipag-communicate kasi alam mo, kapag nakikipag-usap ka na, hindi ka nag-iisa. Diba? So, masarap sa feeling yun na ikaw mismo, alam mo na ang Panginoon, close Always kayo. with you. Yes, amen. Yan. Next. The third one is be grateful. Of course, be grateful. Iba talaga ang nagagawa pagka grateful ka sa, may gratefulness ka sa heart mo. Kasi, Yes. kung ano man yung nasa hapagkainan mo, kung ano man ang space na meron ka, tahanan na meron ka, pamilya na meron ka, once na grateful ka, masaya ka, kontento ka, okay, You okay feel lahat. blessed. Yes. Yes. Always, sabi nga ni Paz, diba, wag mo nang ipalandakan, Pangalanda ka. oo, na you feel blessed, isa buhay mo na. Yes. Yes, diba? Tama. Kumbaga, sa pagiging grateful mo, nagagawa mo na siya. Ipapakita mo na siya sa buhay mo. Yes, pati nakakatuwa yung gano'n na, kumbaga yung mga tao na sa paligid mo rin, ma-encourage din siya, uy, ang galing naman, anong meron Anong sa'yo? Anong meron ako? Meron akong Panginoon sa buhay ko. Amen. Diba? Yun yung masarap i-share. Yes. Ayun ang masarap i-share na meron akong Diyos sa buhay ko. Amen. Yan. Amen. Amen. Next. The fourth naman is take responsibility for your actions. Yes, responsibility for your actions. Kasi nga, at the end of the day, lahat ng ginagawa mo, whether mabuti or masama, lahat yun, babalik at babalik sa'yo. Kaya dapat, maging responsable. Like for example, sa atin, kasi magulang na tayo, di ba? Adult na tayo. So, dapat talaga maging careful tayo. Kasi, role model din tayo sa mga anak natin. Even sa Yes. school, teachers din po kasi kami Mga mag-asawa. students. Yes. So, lahat ng ginagawa namin, dapat, maging mindful tayo na, uy, may mga tao nakatingin sa atin. Dapat, at the same time, Christian tayo. Yes. Christian tayo, believer tayo. So, may mga tao nakatingin sa atin na pwede maging role model. Uy, ang galing naman, being Christian, talagang pinapakita nila, Kristiyano sila. O, ano yun, double-edged sword din yan eh. Kasi, uy, Christian pa naman kayo. Tapos, Christian ka pa naman. Christian ka pa naman. Tapos yung action mo, ganyan. So, ouch naman yun, di ba? Yes. So, dapat talaga maging mindful tayo sa mga actions natin at mga sinasabi natin. Kasi, nagre-reflecto sa Panginoon na meron din tayo. Yes. Tama? Pero syempre, whatever yung magawa mo, di ba? Whatever yung magawa mo, you take full responsibility doon kung ano man yung consequence na nakapaloob doon sa actions natin. Di ba? Kaya doon din papasok yung panglima. Yes. Kasi doon sa panglima, don't let your past mistakes define you. Yes. Diba? Amen. Kasi, di ba, lahat naman tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Ako po, sa guidance office po kasi, guidance teacher po kasi ako. So ako, like yung sinasabi sa mga bata, anak, yung ginawa mo ngayon, like for example, may ginawa ko yung bata, anak, yung ginawa mo ngayon, mali yun. Galit tayo dun sa ginawa mong mali, pero hindi sa'yo. Yes. Okay? So, wag naman tayong maging judgmental na, kumbaga tayo mismo, wag na tayong masyadong pahirapan yung sarili natin. Kaya minsan, mahirap mong makuha yung peace, even sa sarili mo, kasi kahit ikaw pinarurusahan mo yung sarili mo. Yes. Diba? Hindi mo na kailangan parusahan yung sarili mo, kasi inako na ni Jesus yung mga paghihirap. So, hindi gugustuhin ng Panginoon na maghirap pa tayo. Diba? So, mas maganda na ikaw mismo magkaroon ka ng, kumbaga yung mga pagkakamali mo before, matuto ka, Yes. maging learning experience siya sa'yo, at hihingi mo ng tawad sa Panginoon. At huwag mo na pong ulitin, syempre. Yun. Diba? Yun dapat. Oo. Hindi na paulit-ulit. Kumbaga, kasi ang pagkakamali mo, let's say, paulit-ulit, humingi ka ng guidance. Father God, ito po lagi po siya nagagawang pagkakamali. Tulungan niyo naman po ko na maalis na po siya sa buhay ko. Kasi alam ko na every time na ginagawa ko po, hindi po kayo nalulugod. Tama?
na nagkakasala po ako. So, mas maganda talaga na hihingi natin sa Panginoon. No? Yun nga. Tsaka kahit anong kahit anong mistakes naman yung nagagawa natin. Again, tulad nga nung binanggit ko dun sa title, it does not define you. Diba? Kasi, yun nga, napatawad na tayo ni Lord, and as long as you receive Him, tanggap mo si Jesus, lahat ng sins natin, lahat ng mistakes na nagawa natin, burado na. Amen. Diba? Yun nga yung laging sinasabi ni Pastor. Yun. Pang-anim is practice acceptance and contentment. Acceptance. So, magka-connection din siya, no? Yung sa be grateful, ganyan. Kasi yung contentment. Sabi nga natin, practice acceptance and contentment. Kung bagay, accept mo na may mga bagay na hindi mo makukuha. Yes. Again, hindi lahat ng gusto mo makukuha mo agad-agad sa Parang oras sinasabi lang mo. natin sa bata. Sa Diba? anak natin. Sa anak natin, kay Eman at Sam. Kay Eman. At hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. So, kailangan ma-accept mo yun para mas maging kampante ka sa sarili mo. And then, maging kontento ka kung anong meron ka. Kasi, mahirap naman kung lahat na lang gusto mo. Kumbaga, hindi ka nalang magiging masaya. Kasi, Hindi ka nakokontento. oo, kumbaga, gusto ng gusto, nasa yun na nga si Jesus eh. Ano ba nga hanapin mo? Amen. Diba? Tama. Next. Tapos, pang-7, declutter. Declutter. Parang sa bahay, maraming kalat, declutter, di ba? Kaya kayong iba, pinapagarage sale yung mga gamit-gamit, declutter. Kasi syempre, yung decluttering na yan, pwede mo isama sa prayer. Kasi, yung mga bit-bit mong yan, itahapon mo na lahat yan. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Para, wala ka ng baggage. Diba? Kasi mabigat yun. Yes. Para sa mga past mistakes. Diba? Hindi ka magdadwell doon. Tapos, i-let go mo na yung mga ganong bagay. Move on. Parang sa business din, diba? Kunyari, hindi naging okay yung this year, may next year pa ulit para bumawi. Diba? Anyways, di ba naman tapos yung 2023, may December pa. So, pwede pa tayong bumawi. 15 pa lang ngayon, kalahati pa, may isa't kalahating buwan ka pa para bumawi. Yes. Kinakusap kayo sa diba? Sa business. Yes, amen. Next. And then, Last final is love yourself. Yes, love yourself kasi mahal ka ng Panginoon. So, dapat yung pagmamahal na yan, nararamdaman mo at pinaparamdam mo sa sarili mo. Yes. Diba? So, ayun lang. Kumbaga, again, ano ulit yung walong yun? Yung mga, how to find your inner peace. Spend time. Number one. Number 1, spend time in nature. Number 2, meditate and pray. Number 3, pray. Be grateful. Number 4, take responsibility for your actions. Number 5, don't let your past mistakes define you. Number 6, practice acceptance and contentment. 7, declutter. And number 8, love yourself. Ayan. So, I know, kumbaga, I know marami pa tayong pagdadaanan. Pero, kapit lang, laban lang. Hindi, kapit lang tayo kay God. Ayan, kapit lang tayo sa Panginoon. And aside sa pagkapit natin kay God, stay connected sa church, ha? If wala pa po kayo, na-encourage namin po ang bawat isa. If wala pa po kayong life group, yan po. Approach nyo lang po yung mga ate kuya natin dyan sa church. Kasi I'm pretty sure willing po silang ihanap po kayo ng life group. Kasi maganda po na meron pa po kayong ibang nakakausap. Diba? Para lagi tayong at peace, lagi tayong happy sa church. Tama? So now, lagi tayong guided doon. Amen. Now, let us pray. Let us pray. Okay. Father God, thank you for this day. Thank you for the opportunity na nakapag-share po kami ng word, Lord. Yes, we are praying that always na kami po ay lagi po blessed, Lord. Kami po ay lagi favor, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa po namin, Lord. Again, maraming salamat po, Lord. Gabayan mo po ang bawat isa po sa amin, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Always at peace. Bye po. God bless. Bye po.